Hello mga Mima. Dito po kami ngayon sa lupa namin. Tatapusin ni Papa yung pagbabakod. Ayan o. Medyo mainit ngayon. Maya-maya magwawalis ako at saka magdadamo. Grabe na kasing kalat. Konti na lang mga Mima, matatapos na yung pagbabakod. At least kahit paano may bakod na, hindi na mahirap maiwan yung mga gamit dito pag nagpagawa kami ng bahay. Grabe na yung pimples ko mga Mima. Ito na talaga yung sign kapag magkakaroon ka na. Bibisitahin ka na ng buwan ng dalaw mo. Charis. Ayan sa likod yung kubo-kubo namin. Silungan lang ba? Hindi naman siya as in titirahan. Pero lalagyan ni Papa yan dyan ng kubo-kubo. Yung pwedeng tulugan. Yan siya. Dito banda. Ayan. Pero hindi pa tapos mga Mima kasi yung ibang pawid is i-deliver pa ngayong araw din. Nandun si Papa ngayon, kukunin niya para matapos na yung pagpapawid. Doon naman sa area yon mga Mima, dyan ilalagay or ipapatayo yung bahay ng kapatid ko. Then yung sa amin naman ay doon mga Mima. Yan, sa area na yan. Dito, yan. Diyan ipupwesto yung titirahan namin o yung papagawang bahay. Ito kasing nasa likod namin ay tambayan lang. Then may bomba dyan. Syempre, pag naglalaba ba, hindi mainit. At least may silong. Kasi yun yung gusto ng mama ko. Hindi naman kami naghahangad ng malaking bahay mga Mima. Ang gusto lang namin yung matitirahan, may masisilungan. Kasi ang hirap talaga ng nagbo-board lang. Sa ilang taon naming nagbo-board. So, sobrang napakahirap. Sobra talaga. Tsaka na nga namin pagagandahin mga Mima yung titirahan namin kapag nandito na kami. Kasi madali lang naman talaga siyang pagandahin. Kahit sa inyo mangyari ito, ganun din yung mas gugustuhin nyo talaga na makalipat agad. Kasi manghihinayang talaga kayong mga Mima sa kakabayad ng boarding house. Ang boarding house namin kasi ay sa isang buwan, every month, monthly is 2,000. So sa ilang taon niya napakahirap, kaya pinursige talaga namin na magkaroon kami ng kahit maliit lang na lote, basta meron kaming matitirahan, yung matatawag talaga mga Mima na sa amin. Kaya finally, eto na mga Mima, nakakatuwa. Hindi ko kasi akalain talaga na magkakaroon kami ng ganito. Wala kasi namin mga Mima na up and down nga yung ipapagawa naming bahay. Pero dahil nagdesisyon nga kami ng pamilya ko na hindi na lang muna, kumbaga hindi siya up and down, pero maayos naman yung magiging sitwasyon namin. So, abangan nyo mga Mima yung mga susunod na update sa aming munting tahanan or sa aming munting lote. Sa mga susunod nga na buwan ay magiging busy kami dahil magki-Christmas nga. So, i-focus muna namin. After nito, mag-focus kami sa Christmas. Tapos, next year, doon na kami mag-focus dito sa pagpapagawa ng aming munting tahanan. Kaya, abangan nyo mga Mima. Abangan nyo yung update ko sa aking pagbablog. Please share and like, comment. Then, follow nyo rin po ako mga Mima sa aking FB page na Mrose Vlog. Thank you mga Mima. Bye! Mwah!